Ito ang aktual na video, kuha ng CCTV ng Homeowner Association. Ang naglalakad na babaeng nakapink at nakaitim na palda ay misis ng kaalitan ni Baroga na pababa na ng kanyang sasakyan. Habang nakasunod na babae sa likuran na nakasuot ng gray t-shirt ay misis ni Baroga. Pagmastang maigi, makikitang bumunot ng baril habang minumura ang babae na nakapink. Namagitan ang misis ni Baroga, sumunod ang babaeng naka-green na hipag ni Baroga. Pumagit na kay Baroga habang minumura nito ang babaeng nakapink. Hindi nagpaawat si Baroga. Nagsisisigaw dahil hindi lumutang ang kanyang kaalitan. Masama pa rin ang titig ni Baroga sa babaeng nakapink. Maya-maya lang, mapapansin bumalik na si Baroga sa kanyang sasakyan at umalis ito. Iniwan ang kanyang misis at hipag nang hindi makita ang kaalitan. Nagsimula ang lahat gabi ng 24 ng Enero sa kuha ng CCTV ng subdivision. Ang lalaking ito, si Mark, isang maintenance staff, tinawag ni Baroga. Habang papalapit si Mark kay Baroga, kitang-kitang pinaghahampas ng lasing na si Baroga, si Mark ng yantok. Si James Baroga, ayon sa mga residente, ay bully sa nasabing subdivision. Walang pinalalampas, bata man o matanda. Kaya naman si Mark, ang biktima ni Baroga na pinaghahampas ng yantok, lumapit na sa bitag upang isumbong ang kilabot na si James Baroga sa panunutok ng baril at pagbabanta pa sa ibang mga residente. Agad kumilos ang bitag. Tinungo ang Kampo Krame dahil si Baroga ay isang licensed gun owner. Ito'y upang ipakansila at ipakumpiska ang baril na ginamit ni Baroga sa pananakot. Sir, we have already revoked the LTOP and firearm registration of that respondent. Sir, I thank you so much for the information. Now, I think our mission is done. You did what you did, and that's the answer. Nakita, ikaw yung unang nanapak. So, paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Ganito, sir. Pag nasim po yan, sir, nang babastos ng babae. Pagka po nalalasing yan, super po maghamon po yan. Sir, meron pa po yan, sir, na may mga testigo po ako, sir, na nalasingan. Ay, hindi ako interesado kung nalasing siya, naghubad siya, tumakbo siya ng hubot-hubad. Hindi na importante sa akin siya. Ikaw una nagsapak. Ang gusto kong sabihin, tama ba na sinapak mo ng pat-pat etong taong lumapit sa atin dito? Kasi sabi mo, pag nalalasing siya. So gusto mo sabihin, may karapatan ka. Kaya gumaganti ka lang dahil minura ka. Yung bang ibig mo sabihin? Sir, lasing na lasing yan, sir. Sino nagsabing lasing na lasing? Sir, tignan niyo, lasing na lasing. Tingnan mo, baka ikaw ba'y nagagamot? Ikaw ba'y nasa tamang pag-iisip? Ikaw nakikita nananakit pag sabing lasing siya? Naku, sir, hindi po. Pakinggan niyo, sir, kami. Pakinggan niyo muna kami, sir. Ang tanong ko sa'yo, sagutin mo. Ayoko makinig sa mga rason. Sagot doon sa tanong. Huwag ka magdadahilan, nagdadahilan ka eh. Gusto mo pala maging brusko mas brusko ako sa'yo, huwag mo akong tatapatan. Masigitan ko pang pagkabuli mo. Maliit ka lang. Titirisin lang kita ng para kang garapata. Sagot. Sir, gusto mo ko sabi yung witness, sir? Sige, talabas mong testigo mo. Hello po, good morning po, idol. Sigurado ka, idol mo ako ha. Magsabi ka ng totoo kasi idolin kita dyan. Ako nanonood. Makinig ka rito. Sinong una nanakit, Glenn? Ayun nga po, idol. Si Glenn, may tanong ako, isang tanong, isang sagot. Pag si Bitag na ang nagtatanong, kinakailan ko ng sagot, hindi mahabang sat-sat ngak-ngak. Sino ang unang namalo? Ayun nga po, kasi idol hindi nyo... Sino? Sandali! Hey! 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 Sinong unang nanapak? Baruga? Yun nga po, nakita na si Bidyo. Kaya nga, sagutin mo ako! Hey! Ang sagot mo, si Baruga ang namalo ng pat-pat. Tama? Huwag mo akong susubukan, Glenn. Idol mo pa naman ako. Kung iniidolo mo ako, respetuhin mo ako. Huwag mo akong gagawing panga. Sino bumunot ng baril? Sino bumunot ng baril? Hey, 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 Glenn. Idol, nag-imbestiga po kayo sa side nila. Ayan, nakikita ko yung baril na hawak-hawak ni Baruga. Shut up!
Tanggalin mo nga, palayasin mo yan. Hindi ko na gustong pakinggan Yan, yan. Shut up! Baruga, makinig ka. Hindi ka pa nakakapagtagpo ng kapareho ko. Baka mauwi ka sa iyong saluwal, walang baril, pupok-pokong baril sa ulo mo. In defense ng mga taong walang kalaban-labang inabuso mo, pinagsamantalang sinaktan mo, tatapatan ko ang pagiging siga mo, pakita mo sa magkamali kasi, yayantukin din kita. Marunong ako magsalita ng lengguwahe mo pero hindi ko gawain. Mag-uumpisa na kami. Papasok na kami. Bukan mo sabihin sa akin, dadala ako ng yantok na papalo ko sa ulo ninyo. Susubukan niyo kung lolokohin niyo ako. 12 ng Pebrero, agad nagsagawa ng field investigation ng Bitag Tinungo ang Taytay Rizal. Nagsagawa ng town hall meeting ang Bitag sa mga biktima ni Baroga sa kanilang subdivision. Kaya na po kami nagtitiis dyan sa taong yan. More than 10 years na rin. Pero may isip na muna rin. Oo. Maangas talaga, mayabang. Yun talaga. Pagka una, nagpapakulit talaga ng yan, ang bagay. May lakad sila na tropa. Sila may event yun. At sila po, Cobra Care, ngayon. So nag-aantayan, may naantay pang isa. Tama-tama naman ng mga itong sila Baroga. Natapos sa pag-ilong. Tsaka yung bayaw niya. Paglabas nila, ay mayroon na palang balak. Naglabas na lang. Nakalasing eh. Minumura na ngayon ako. Oo, mayabang ka. Mayabang ka. Ito si James Baroga, bukod sa naging presidente din siya ng COA, ano ba siya dati yan? Kung may alam din sa kanya. Ano Sa Kapitolyo. At napakayabang niya. Ano ba meron? Anong trabaho niya? Dati. Yan nagdating nakasama pa yan. Kasi ang ano niyan, nag-ano sila sa, yung hawak niya ang buong Rizal. Yung tawag dito, yung perya. Area. Yung perya. Perya. Buong Rizal niya, kung saan merong perya, may sugal doon, may... Pero parang naging jail guard pa. Ano pa muna siya doon? Ano pa muna siya? Ang sabi niya, jail guard Jail guard siya. siya ng guard siya. Kapitolyo. Isa-isa silang nagsalita sa pananakot, pagbabantat panunutok ng baril ni Baroga. Unang nakausap ng Bitag ang mag-asawang senior citizen na sina Eduardo at Belsi. Pakinggan ang kanilang reklamo kay Baroga. Alas 12 ng gabi, nagising na lang kami, nagwawala pala ro sa labas. Palapinin mo lang ako doon. Bessie, palabasin mo asawa mo! Palabasin mo! Ano? Ano sinasabi sa akin, ha? Tama na po. Ginagawa mo ang asawa mo, ha? Di ba? Palabasin mo! Sutukan kami! Subukan mo muna, babarinig na mo. Tama na po. Hindi. Anak, awagin naman namin. Kaya kahit sinong tanungin nyo, hindi tama. Nakikampi sila kay Jore, hindi tama. Di ba? Tama na po. Kasi sila rin may mali ron eh. Mali sila. Dapat hindi na sila nakiayaw. Hindi lang kayo. Bakit yung board nyo na yan? Dahil siguro niyo po nagsabi na yun ang asawa niyong Bessie, gusto lumabas? Palabasin mo! Nag-iiyak na ito, na nanginig na sa takot nung sabihing babarilin. Yung sasabihan pa ito ng papatayin kita, kahit Stalin, susundan kita. Pera-pera lang yan. Anong iisipin niyo pagka gano'n? Pagka pulasing siya at naisipan niyang magpuputok ng baril, magpapaputok po siya. Kaya halos lahat kami dito takot. Sa gabi hindi ako natutulog. May medical condition pa ako. May high blood, may sugar, may uric, may cholesterol. Tapos hindi pa ako natutulog sa gabi. Kaya hindi nagno-normal yung mga laboratory ko. Kahit sabi ng doktor, kahit saan sa akong gamot ang inumin mo pag stress ka, daig ng stress yung sakit mo. Hindi lang ho ako, kahit ho yung, lalo na yung mga senior dito, hindi ho sila nakakakilos ng ayos. Yung driver po kasi mga sir is yung anak ni Sir Baroga. Pero hindi ko po kasi kilala yung sasakyan niya kasi bagong gwardiya lang po ako, sir. Hindi ko po kilala kaya siyempre naharangan ko din po, sir. Kasi gawa nga po wala po silang sticker. So, sabi ko, sir, ma'am, magandang gabi. SOP lang po. Pasuyo na lang po ng ating sticker. Pagkaangat ko ng boom is tumawag yung assistant na si Morgan na sabi niya, "Hindi, kay Baroga to, papasok kami." Sabi ko, sir, iangat ko na po, sir. So, susunod na lang po yung sticker po, pasuyo na lang. Tapos nung pag binalikan po ako, hinarang po yung sasakyan nila dito.
Tapos bumaba si Ma'am Helen. Sabi niya, wala po akong karapatan na ibaba yung boom. Pero hindi nyo tataasan ang boom. Tanggalin yung boom. Papasirain natin yung boom ninyo eh. Ang asawa ko nagpagawa ng dito niya. Bakit tanggalin natin yung dito niya eh? Naubusan nyo kayo ng pasensya. Nung pagka 24 po, yun po, kinausap ko yung gwardiya para, ito, tandaan mo tong to kasi bisita to, tapos dating owners din po. Ayun, nagtawanan ba nga kami ng gwardiya. Tapos sabi ko, balik muna ako sa tindahan. Ayun, na po, dumating si James Baroga, tinawag po ako. Nawala namang po, kasi nangangiti pa po ako eh. Ayun, lumapit po ako nung tinawag niya ako. 3 palo po. Tapos, mura po, papatayin kita, tapos palo ulit. Yun, sabi ko pa sa kanya, yung kasalanan ko. Ba't papaluin mo ako? Ako pang pinagmumura, papatayin niya ako. Tapos tinusok mo ako dito sa itong piklat na to. Tapos mura na naman po, palo ulit. Pagkatapos niya kong paluin, kasi hinataknan lang ako dun sa may bandang street ko eh. Doon, pinagsasapak pa po ako. Napunit nga yung itong loob ng kuwan ko. Pinaipit na ako dun sa may pader eh. Paano ka nakatakas? Dumating po yung kuwan namin po, yung kapitbahay na may rush na coaching itim. Sabi ko, pre, pasakay. Sinakay po ako ng kapitbahay namin. Nagmamadali na po marurot ng diretsyo. Lumabas po ako kasi gusto ko pong puntahan kung saan po talaga nangyari. Kasi gusto ko pong malaman kung ano po talagang totoo. Hanggang sa nasalubong na po namin yung kotse po na puti. Tapos sakay na po si James Baroga doon. Galit na galit siya. Hinanap niya sa akin asan yung asawa ko kasi papatayin daw niya. Yung naglabas po ng barel si James Baroga, sobrang takot po ako noon. Kasi baka patayin niyo po kami. Kitang-kita po sa pagmumukha niya na lasing po talaga siya. Namumula po yung mukha niya. Tapos iba na po yung hitsura niya. Matapos isa-isahin ng bitag ang mga reklamo ng pananakot laban kay James Baroga, ipresenta ng bitag kay Police Brigadier General Jose Manalad, ang chief ng FEO ng Philippine National Police, ang kuha ng CCTV footage ng panunutok ng baril ni James Baroga. Yung operations na to, hindi karapat-dapat po na bilang isang licensed firearm holder. Hindi ito tama. Ito po, kung wala po siyang permit to carry outside residence, violation po yung ginawa niya na magdala ng firearms outside of residence kung wala siyang permit to carry. Pero kung meron man po siyang permit to carry, dahil sa actions niya na hindi naman legal at siya ay nagte-threaten ng ibang tao, mali po yun. Bigyan niyo po kami ng kopya ng complaint niyo pagka na-file niyo na, and then para may start na po namin yung revocation process. Yun ang gagamitin naming ebidensya. Base po dun sa pinakita niyong mga ebidensya, yun nga may previous case, and then ngayon madadagdagan pa, lalong mabigat ang kanyang magiging ebidensya dito sa revocation ng kanyang firearms and license. Nakaharap ng bitag ang mga opisyalis ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office upang alamin ang naging resulta ng kanilang investigasyon sa kasong kinaharap ni James Baroga. Fortunately, sir, we have already revoked the LTOP and firearm registration of that person, of that respondent. Yun po yung latest update, sir. And naipadala na natin yung pag-serve doon sa ating RCSU para i-serve na doon sa mismong tao. And then, after that, sir, there will be confiscation. Kung hindi niya i-voluntarily surrender or passing the firearm. Sir, I thank you so much for the information. As again I said, we haven't received that kind of information. For the first time I heard that. Our mission is done. You did what you did, and that's the answer. I think you already solved the problem and nagawa niyo na po yung in-expect po namin. Ang gagawin po natin siguro, sir, bibigyan po namin ng pagkakataon, manawagan na po kayo. Nabigyan po ng babala ang sino man at hikayatin po ang mga mamamayan na kapag may ganitong abusado dahil may lisensya, i-report agad sa inyo. Lalabas po kami. It is your call because dapat marinig na po ng taong bayan niya na ang pribilehiyo ay pribilehiyo, hindi karapatan. Thank you, sir. Thank you, ha. Naging malinaw na po. Thank you. Na-action niyo. Thank you po, sir. Okay.
Sa lahat ng mga nakakuha ng firearms license or LTOP, isa lang po ang aming hiling sa inyo na let us all be a responsible gun owner. Yung baril, gagamitin natin for our self-defense. But wag na naman natin gamitin yung baril. Our advantage na magmamayabang tayo sa mga kababayan natin. Kontrolin natin yung temper natin kasi dyan tayo napapasubo sa mga troubles using the firearms. Bagamat kinansela ng PNP FEO ng Campo Crame ang mga lisensya ng baril ni Baroga, posibleng makumpiska ang mga ito. Pinabantayan ngayon ng bitag ang bawat kilos at galaw ni Baroga. Kung meron kayong video ng panduduro, pang-aabos at pagbabanta, ipadala agad sa bitag. Magsilbi itong babala kay James Baroga at sa kanyang mga pamilya. Ang bawat kasamaan ay may hangganan. Laging may nakakasa na patibong ang bitag. Abangan. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na Bitag Investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.